18 na ako. 18 na lang sinabi sa akin. 18 ako nun eh. Kasi, para daw may isip na ako, alam mo yun. Para alam ko. Kesa sasabihin nila ng bata pa ako, baka daw hindi ko maintindihan or alam mo yun. So anyways, first time kong ma-meet yung daddy ko, yung real dad ko, no, dibo ko pa. Araw ng dibo ko pumunta yung daddy ko. So nung na-meet ko yung daddy ko, nung araw ng dibo, saglit lang siya, nung dumaan lang siya. Pinakilala siya sa akin ni mama. And then, hindi ko alam yung reaction ko din nun. Like, wala, sabi ko, hello po. Hello po. Nag-bless lang ako sa kanya. Sasabi ko, kain po kayo sa loob, ganyan. Ay, sorry. And then, sabi niya, hindi rin daw siya magtatagal kasi nga may work pa siya. Dumaan lang nga daw siya para batiin ako. Sabi niya, labas na lang kami sa ibang araw, ganyan. Sabi ko, sige po. Tapos yun, umalis na rin siya noon, nung dibo ko. Tapos simula nung sinabi ni mama sa akin, si Papa, itong Papa ko, like, syempre natakot siya nung sinabi sa akin ni mama kasi daw baka daw mag-iba yung trato ko sa kanya, yung ano tawag ito? Ano bang tawag dun, Tiabo? Basta, yung pagtrato ko, yung, alam mo yun, hindi ko na daw siya, baka mamaya, mas mahal ko na daw yung daddy ko. Alam mo naman, yung mga ganong moment. Si Papa kasi, tinanggap niya talaga ako, parang, tunay niya talagang anak, promise. Never kong na-feel sa kanya, wait lang, dito ko muna nilalagay yung phone ko para hindi mag-overheat. Never kong na-feel sa kanya na, alam mo yun, hindi niya ako anak, ganun. Tapos pinagtatanggol pa nga niya ako minsan eh. Mayaman pala kayo, ate. Hindi. Yung daddy ko, daddy lang yung tawag ko kasi. Para hindi ako nalilito. Daddy saka papa. Well, yung daddy ko, ang trabaho ng daddy ko, dati mayaman sila. Pero syempre, yung yaman na yun sa family niya, hindi naman sa daddy ko. So, yung daddy ko kasi, yung napangasawa niya, sobrang maluho. As in. Tapos, yung asawa naman ng daddy ko, yung real dad ko, nag-cheat siya sa daddy ko. So, naghiwalay sila. Tapos, si daddy, kasi naghirap. Ganyan-ganyan. Tapos, ayun. Pero yung dalawa kong kapatid, nasa daddy ko, nagstay. Dalawa kong kapatid na babae. Pero yun, binibisita-bisita na lang nila yung ang gulo ng famo. Anong magulo dun? Hindi mo kasi gets eh. Tawa ka ng tawa dyan. Ikaw talaga, B-boy. So, ayun na nga. Ano pa ba? Ano pa bang gusto niyo malaman? So, yun. Okay naman yung sitwasyon namin nun. Okay kami sa side ng daddy ko, ng mga kapatid ko. Close din ako. Okay din ako. Siyempre, mas lalong sa side ng mama ko. Nung stepfather ko kasi sila yung nakasama ko talaga. So, yun. Pero, ngayon, like, hiwalay na rin yung mama ko saka yung stepfather ko. Matagal na silang hiwalay. Bago ako mag-college nun. Naghiwalay na sila nun. Kasalanan ko. Ngayon, kaya gets nyo na. Kaya galit sa akin si Papa dati. Hindi niya ako kinakausap ng almost 5 or 6 years. Hindi. Ilang years ba ako nag-college? 4. Hindi, mga 6 years yun kasi may 2 taon na basta last year niya lang ako kinausap. Kasi nga, ako nagsabi kay mama na hiwalayan niya na si Papa. Kasi nga, lagi kasi sinasaktan ni Papa. Dati kasi si Papa, since tamad nga siya, alam naman niya yun sa sarili niya. Alam naman niya yun sa sarili niya. Like si mama lang yung nag-work, alam mo yun, nagtatrabaho. Si Papa, nagtatrabaho naman siya. Pero, alam mo yun, mas marami yung inom at tambay. Pero ang trabaho kasi ni Papa, tricycle driver siya. Or sideline niya yung pagiging tricycle driver. Ang pinaka main work niya, nagdadrive siya ng mga private na car. Kunyari, yung mga nagpapahatid sa Manila o kaya nagse-service sa school. Ganon yung trabaho ni Papa.
Pero nung dating nagsasama pa yung mama at papa ko, yun, hindi niya pa ginagawa yun dati. Nung naghiwalay na lang siya. Kasi syempre, hindi niya alam kung paano bubuhayin yung sarili niya, di ba? Kaya kailangan niya magtrabaho. Which is, hindi niya naisip yun, yung mga panahong, alam mo yun, si mama lang yung nagtatrabaho. Well, anyways, yun na nga. So, yun nga, lagi siyang nagiinom, lagi din sila nag-aaway ni mama, tapos, nasasaktan niya si mama. Nabubugbog niya, ganun. Basta nakailang away, bati na yung dalawa, nakailang away, hiwalay, bati ulit sila ni mama. But, sabi ko, syempre lumalaki yung mga kapatid kong dalawang lalaki. Ayoko makalakihan nila yun. Like, alam mo yun, baka in the future, pag nag-asawa rin sila, baka mamaya gayahin ng dalawa kong kapatid na lalaki yung ginagawa ni papa. So, sabi ko kay mama, wala yan na si papa. Ako nang bahala sa kanila. Tapos yun, lumayas kami sa bahay ni papa dyan dito sa Batangas. So, punta kami sa Manila. So, nung pagpunta namin sa Manila, ayun na, kami lang magkakasama, ako, si mama, saka yung dalawa kong kapatid, saka si Habu, ng aming ampon. Yung jowa ng kapatid ko. Kaya naman, kasama namin, ito si Kay, yung jowa ng kapatid ko kasi nga, yung nanay niya. Basta, ibang issue naman yun. Well, anyways, back to the, point ng kwento. Nung naghiwalay na nga yun, simula no, nung umalis kami nga sa poder ni papa, yun, nagalit sa akin si papa. As in, lagi ako nag-approach noon. Magpapadala ako ng pera, hindi niya tinatanggap. Tapos, nung makalipas nung 4 years na hindi kami nag-uusap, pero kinakausap niya yung mga anak niya, syempre, si Brick, si Clexter, yung dalawa kong kapatid na lalaki. Pero after 4 years, kasi nga, medyo nakaipon na nga ako noon, parang sabi ko, kaysa bumili ulit ako ng lupa at bahay magpagawa, papagandahin ko na lang yung bahay sa Batangas. Kasi hindi naman dati ganun yung itsura nun, mas maayos pa, bago-bago pa. Ayaw niya, sabi niya, bahay niya lang daw yun, ganun. Wag ko daw pakialaman yung bahay niya. Siyempre, galit nga, alam mo yun. Kaya yun, ganyan yung itsura tuloy ng bahay niya. Ayaw niyang ipaayos, ayaw niya tumanggap galing sa akin kasi nga masama yung loob niya. Na parang sabi niya, sayang hindi kami magkapit-bahay. Well, anyways, ayun. Ang hirap din kasi. Ang hirap din kasi sa poder ni Papa, promise, kung kayo nasa sitwasyon ko. Siyempre, panganay ako, di ba? Tapos, di ba, parang makikita mo, di ba, yung nanay mo, like, sinasaktan. Tapos, wala kaming kuryente noon. Isa pa yun. Kaya, grabe. Hindi talaga, alam mo yun, parang hindi kami mag-grow. Sobrang matured ko na mag-isip na. Matured yan. Well, anyways, yun nga, like, I mean, di ba, wala kaming kuryente noon. Tapos, wala kaming makain. Tapos binubugbog niya pa si mama. Kaya sabi ko talaga, di talaga deserve ni mama yun. Si mama, kaya naman siya nag-stay kasi, like, syempre, gusto niya buo yung pamilya, parang ganun.